Hello po Sir Bob. Ako si Danica. Para sa isang tulad ko na batang 90s, labis ang kasiyahan ko noon tuwing darating na ang bakasyon. Marami na kasi ang oras para maapaglaro ako sa mga kaedaran ko at makakabisita na rin kina lolo at lola, maging sa ibang mga kamag-anak naming malalayo ang lugar. Noong bata pa ako, sa pagkakaalala ko, mga 10 taong gulang, ay one time noon nagbakasyon kami ni na mama at papa sa lugar ng mga magulang ni papa sa Negros. Sabik na sabik pa ako noon dahil sa wakas makikita ko na ulit sina lolo at lola pati yung mga pinsan ko. Masaya kasi silang kasama, lalo na at marami kaming pwedeng laruin doon. Malapad ang space kung saan kami pwedeng maglaro ng mga pinsan ko ng kahit ano na gusto namin. Nung naroroon na nga kami, laking tuwa naman nila dahil makalipas ng ilang taon, muli din kaming nakauwi. Bilang bata, wala akong ibang inatupag kundi ang maipaglaro sa mga pinsan ko. Mula araw hanggang gabi ay walang tigil kami sa kalalaro. Isang beses, nagkayaan kaming magpipinsan na maglaro sa likod ng bahay nila lola. Napagpasyahan din naming magtagu-taguan at ako ang taya that time. Kanya-kanyang tago na ang mga pinsan ko habang ako naman nagbibilang mula 1 hanggang 10. Matapos ng pagbibilang at parang naging tahimik na rin ang paligid, nagsimula na akong hanapin sila. Napakamot pa ako dahil almost 5 minutes na rin ako naghahanap pero hindi ko sila makita noon. Sinubukan ko pa ulit silang hanapin hanggang sa may marinig akong ingay na nagmumula sa bahagi ng sagingan. Inakala kong isa yon sa mga pinsan ko kaya nagtungo ako roon. Habang papalapit ay naririnig ko ang mga pagyabag na parang tumatakbo palayo. Kaya binilisan ko rin ang pagtakbo ko para sundan kung saang bahagi patungo yung kung sino mang tumatakbo yon. Nung huminto ang mga pagyabag, doon ko lang napagtanto na nasa gitna na pala ako ng sagingan. Hinanap ko naman kung sino mang sinundan ko roon dahil alam kong nasa paligid lang marahil ito nagtatago. Pero nagpaikot-ikot na ako, wala naman ako nakitang ni isang pinsan ko sa bahaging yon. Babalik na sana ako sa bahay ni na lola, pero may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Kaboses yon ng isang pinsan kong lalaki, kaya nilingon ko ito agad. Paglingon ko, tumambad sa akin ang isang batang lalaki na parang same age ko lang din. Marungis ito, madumi ang damit at parang may mga bakas pa ng dugo. Maging ang noo at bibig nito ay may sugat na namamaga at dumudugo na parang bago lang. Tinanong niya ako kung bakit ako nagawi sa bahaging yon at kung sino yung kasama ko. Umiling ako at tumugon na hinahanap ko yung mga pinsan ko. Naglakad naman papalapit sa akin yung batang lalaki. Habang papalapit nga siya, pansin kong malungkot yung mukha nito. Magtatanong pa sana ako sa kanya pero naulinagan ko yung sunod-sunod na pagsigaw ng mga magulang ko. Nagpaalam na ako sa batang lalaki noon at mabilis tumakbo doon. Nang lingunin ko yung bata, napahinto ako sa pagtakbo at nakaramdam ng matinding takot. Nanlaki ang mga mata ko habang tinititigan siya dahil naging duguan na yung buong katawan niya. Hindi ko alam noon kung anong nangyayari pero napasigaw ako at nangisay na lang bigla. Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari dahil nakita na lang ako ng mga magulang kong nakahandusay roon. Dali-dali din daw nila akong inuwi at nang magising, iyak ako ng iyak. Hindi mawala sa isip ko yung mukha ng batang lalaki sa may sagingan. At sa bawat pagpikit ko, nakikita ko pa rin noon yung itsura nitong punong-puno ng sugat at dugo habang nakaluwa pa ang isang mata. Inalo ako ng mga magulang ko at nang tumahan sa kakaiyak, tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko na lang yung tungkol sa batang lalaking nakita ko sa may bandang sagingan, kaya napa-sign of the cross si lola. Napag-alaman namin mula kina lolo at lola na may natagpo ang bangkay ng batang lalaki sa gitna ng sagingan. Magdadalawang taon na rin daw mula nang mangyari yon at paminsan-minsan nga ay nagpapakita ang multo nito sa mga tao roon
lalo na sa mga baguhan sa lugar. Kung ano yung pagkakadescribe ko sa kanila tungkol sa batang lalaking nakita ko, ganoon din daw yung sitwasyon nito nang makita siya roon. Natatakot nga raw yung mga pinsan kong magpunta doon sa bahagi. Hindi nga nila alam na nakarating na pala ako doon dahil sa kakahanap sa kanila. Humingi naman ng pasensya yung mga pinsan ko. Nagsabi rin si Lola na huwag na lang ulit maglaro sa may sagingan para maiwasan na rin yung katatakutan. Tumango na lang ako noon. Dahil sa naging karanasan ko, nahirapan ako ng husto. May mga gabing hindi ako gaanong nakakatulog dahil nakikita ko sa isip ko yung muka ng batang lalaki. Kung nahihimbing naman ako sa pagtulog, bigla akong magigising dahil napapanaginipan ko yung batang lalaki na hinahabol ako. Hanggang sa makauwi kami sa bahay matapos yung bakasyon, malimit na akong nakatulala, lalo na kapag mag-isa lang ako. Alam nila mama at papa na madalas hirap ako sa pagtulog dahil parang nagkaroon ako ng trauma dahil sa karanasang yon. Laking pasalamat ko na lang din na hindi nila ako pinabayaan, lalo na kapag inaatake ulit ako ng takot dahil doon. Sa pagdipas naman ng mga taon hanggang sa ngayon, klaro ko pa rin naaalala yung muka ng batang lalaki. Pero hindi na ako gaanong natatakot. Siguro, nasanay na lang din. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana po ay mabasa ninyo. Good day po Sir Bob. Rory na lang po ang itawag niyo sa akin. Magbabahagi lang ako sa inyo ng kwento na naging karanasan ko nang minsan magbakasyon ako sa probinsya ni Lola Ada. Hindi ko na lang po babanggitin yung exact location, pero sa may bahaging Visayas to. Isa sa paborito ko ay ang magbakasyon sa probinsya ni Lola Ada. Bukod sa presko ang hanging malalanghap, may mga bahagi rin sa lugar nila na magandang puntahan talaga. Ilang taon din kami naatira noon sa bahay ni Lola. Pero po nagpa siyang bumukod at lumipat sa ibang lugar yung mga parents ko. Tuwing bakasyon nga sa eskwelahan, madalas na umuwi ako sa bahay ni Lola Ada para magbakasyon at may makasama din siya doon. Isang beses ngang magbakasyon ako doon, may naging karanasan akong hindi inaasahan. Sa kada taon kasi na umuwi ako kay Lola, wala naman akong nararanasang kababalaghan. Kaya hanggang sa ngayon, hindi ko maisip kung bakit nangyari sa akin yon. Sa pagkakatanda ko, 2 weeks na rin po ako sa bahay no ni Lola Ada nang mangyari. Isang hapon, nagpaalam ako sa kanya na aalis muna at may pupuntahan. Pinayagan naman niya ako at tinanong kung saan ang punta ko. Kaya sinagot ko na maglilibot-libot muna sa paligid. Pinaalalahanan niya ako na umuwi agad at huwag magpaabot ng dilim sa galaan. Tumango na lang ako kay Lola bilang tugon. Nagpunta ako noon sa ilog malapit sa gubat dahil matagal-tagal na rin ako huling nakapunta doon. Nang maarating, napangiti naman ako dahil wala itong pinagbago. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad naghubad ng t-shirt para maligo. Habang naliligo ay may napansin akong 3 babae sa di kalayuan. Naatayo lang sila doon habang nakatingin pa sa direksyon ko. Yung tipong pinapanood nila ako habang mag-isang naliligo sa ilog. Pansin ko pang parang nagtatawanan sila, kaya naisip kong pinag-uusapan nila akong 3. Tanong ko pa sa sarili kung sino sila. Hinayaan ko na lang din yung mga babae at nag-enjoy na lang ako sa pagligo. Siguro makalipas ang ilang minuto, tumingin ako sa kinaroroonan nila. Pero wala na yung 3 babae. Inilinga ko pa yung tingin ko para hanapin kung saan sila pwedeng magpunta. Pero hindi ko na sila nahagilap. Hindi ko alam, pero may kung anong nag-udyok sa akin na umalis na sa ilog na yon at umuwi sa bahay. Sinubukan ko pa sanang manatili doon kahit ilang minuto pa. Pero biglang umihip ang malakas na hangin, dahilan para makaramdam ako ng ginaw
at panindigan ng balahibo sa katawan. Kinilabutan din ako sa hindi maipaliwanag na dahilan, kaya dali-dali akong umahon at sinuot ang t-shirt. Hindi na ako lumingon pa sa ilog at diretso lang sa paglalakad pa uwi. Pakiramdam ko rin kasi ay may mga matang nakasunod at nakamasid sa akin, kaya kinabahan ako nang wala sa oras. May nauulinigan din ako mga boses na nagtatawanan. Pero sa pagkakaalam ko, walang ibang taong nakasunod sa likuran. Pagka-uwi sa bahay, napansin ni Lola Ada na ang tamlay ko raw. Tinanong niya kung ayos lang ba ako. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang din akong nakaramdam ng matinding pagod kahit wala naman akong mabibigat na ginawa buong araw. Naligo na lang din ako at nagbihis. Pagkatapos ay nahiga sa higaan ko. Pakiramdam ko para akong hinihila ng antok, kaya bagsak ako sa kama. Nahimbing ako sa pagtulog nang may naalimpungatan dahil parang may naadagan sa akin. Pinagpapawisan din ako ng malapot kahit pa ang ginaw noong mga oras na yon. Pagkamulat ng mga mata, napagtanto kong hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Napansin ko rin na may dalawang babae ang nakatayo sa aking gilid at yung isa nakaupo sa bandang tiyan ko. Nung una, hindi ko maaninag yung mga mukha nila. Pero nang lumaon, nakita ko ang mga ito. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkamangha dahil ang ganda talaga nila. Noon lang ako nakakita ng ganoon kagandang mga babae, kaya nakaramdam ako ng saya. Mahina pa silang napapatawa na natanto ko namang pamilyar sa aking pandinig. Niyaya nila akong tumayo at sumunod sa kanila. Sa pagkisap ng mga mata ko, parang nagbago yung paligid namin. Napaaliwanag at wala akong ibang nakikita kundi mga puno at bulaklak. Napaaganda ng lugar na yon at kahit na hindi ko alam kung saan yon, patuloy akong nakasunod sa tatlong babae na hila-hila pa rin ang mga kamay ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa bigla akong napatigil dahil na rin sa may boses akong narinig na tumatawag sa akin. Nagpalinga-linga ako at napansin kong parang nagagalit na yung mga babae sa akin dahil sa pagtigil. Walang ano-ano, muli akong nakarinig ng boses na tinatawag yung pangalan ko. Sa pagkakataong yon, alam kong boses yun ni Lola Ada. Napatingin ako sa tatlong babae at nakita kong nag-iba yung itsura nila. Napatanong pa ako noon na kung sino kayo at kung anong gagawin nyo sa akin. Hindi na sila yung mga magagandang dilag na nagdala sa akin doon, kung hindi naging maliliit na mga nilalang ang mga ito na binabalot ng ugat ang buong katawan. Humaba yung kanilang buhok at naging kakulay ng lupa. Hindi gaanong kita yung buong muka, pero kapansin-pansing nagliliwanag yung mga mata nila na matalim na nakatingin sa akin. Maging yung paligid, nagbago na rin. Binalot ng kadiliman at patay ang mga punong naroon. Narinig ko ulit yung boses ni Lola Ada at sa pagkakataong yon, napahalakhak ang mga nilalang na nasa harapan ko. Sa matinis na boses ay nagsalita ang isa sa kanila na hindi na ako makakabalik sa mundo namin, gayong napasok ko na yung mundo nila. Napailing ako at paulit-ulit na tinawag yung pangalan ni Lola. Napapaatras din ako noon dahil lumalapit sa akin yung tatlong nakakatakot na nilalang. Nung nakalapit na sila sa akin, napapikit na lang ako. Makalipas siguro ng ilang minuto yon, napamulat ako at tumambal si Lola Ada na mababakas yung pag-aalala sa kanyang muka. Napayakap ako noon sa kanya habang nanginginig pa ang buong katawan sa takot. Inilinga ko yung paningin ko at nasa kwarto ako kasama si Lola at ang isang matandang lalaki na may kung anong pinapausok sa buong paligid. Hindi ko na nakita yung tatlong nilalang na yon. Nang maging maayos ang lagay ko, tinanong ko si Lola kung anong nangyari. Ang kwento niya sa akin ay halos 3 araw na raw akong hindi nagigising nang makatulog ako. Kaya nagpatawag na siya ng albularyo. Hindi nga niya akalaing tama ang hinala niyang naengkanto ako.
Ikinuwento ko na lang din sa kanila yung tungkol sa 3 babaeng nakita ko sa ilog na siya ring nagdala rin sa akin sa mundong yon. Hindi ko na rin inilihim kung paanong naging ibang nilalang ang mga babaeng yon. Napailing yung albularyo dahil sa narinig. Ayon dito, ilang kalalakihan na rin daw ang muntikang mabiktima ng mga laman lupang yon na naatira sa gubat. Nanlilin lang at inaakit nito ang mga kalalakihan na isinasailalim nila sa kanilang mahika. Mabuti na lang daw at nakalabas ako sa mundo ng mga laman lupang yon, dahil kung hindi, baka buong buhay na akong hindi makalabas doon at hindi na magising pa. Pinayuhan na lang ako ng albularyo na wag nang bumalik sa ilog kung ayaw kong maulit yung nangyari sa akin. Dahil nga sa experience kong yon, sa tuwing nagbabakasyon ako kay Lola Ada, hindi na ako nagpupunta o dumadaan man lang dun sa ilog na yon. Pero may mga times na natatandaan ko pa rin yung 3 babae na yon at yung ginawa nila sa akin na parang kahapon lang nangyari. Maraming salamat Sir Bob sa oras at sana ay mainarit ninyo itong kwento ko. Ako si Ryan, boss. Gusto ko lang ibahagi ang kwento tungkol sa naging bakasyon ko noon sa probinsya ng Capiz, kung saan nakatira ang pamilya ng aking Tita Rose na kapatid ni nanay. Dahil matagal nang hindi nakikita si nanay at Tita Rose simula nang magkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya, naisipan ni mama na magbakasyon at dalawin ng kanyang kapatid. Kahit na 1 linggo lang. Nakapunta na rin siya sa probinsyang yon. Kaya nga nang magkaroon kami ng pagkakataon, hindi na ipinaalam ni mama na pupunta kami kay tita dahil gusto niyang sorpresahin ang kapatid. Nangyari to, maraming taon na ang nakakaraan. May kalayuan ng baryo ni na Tita Rose, kaya kailangan namin bumiyahe ng maaga at nang hindi rin kami abuti ng gabi sa daan. Ayon kasi kay mama, mahirap na raw na gabihin, gayong pahirapan na rin pagdating sa masasakyan. Isa pa, baka raw may makasalubong pa kaming aswang dahil marami raw aswang sa lugar na yon. Yun ang sabi ni mama. Pero hindi ko naman sineryoso. Mga hapon na rin nang marating namin ang bahay ni Tita Rose. Isang tradisyonal na bahay kubo na naatayo pa sa gitna ng malawak na taniman. Nang makita nga kami ni tita, magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman niya. Nagkamustahan sila ni mama at nagtanong na rin sa akin kung kamusta na ako at maging pag-aaral. Ang sabi ko naman na nasa 3rd year high school ako noon. Habang nag-uusap sina mama at Tita Rose, nagpaalam naman akong lalabas lang saglit at maglilibot-libot. Saktong wala kasi ang mga pinsan ko dahil hindi pa nakakauwi. Iginala ko yung paningin at tinamasa yung malamig at preskong hangin sa probinsya. Napakatahimik ng lugar ni na tita, kaya tamang-tamang magbakasyon, lalo na at gusto ko talagang makapag-relax at magpahinga muna mula sa ingay ng syudad. Nagtingin-tingin din ako sa mga alagang hayop ni na tita sa likod ng kanilang bahay. Marami silang mga alagang hayop doon tulad ng baka, kambing, baboy at mga manok. Kumbaga, tipikal na buhay probinsya. Kinagabihan, kumpleto na nga ang pamilya ni tita. Nakauwi na yung mga pinsan ko at maging si tito na kanyang asawa mula sa pagtatrabaho mula sa kanilang munting bukirin. Sama-sama kami naghapunan dahil nagluto ng masarap na tinola at ginisang gulay si Tita Rose. Hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang, boss. Kahit na ilang beses na rin ako sinabihan ni mama na kilala raw ang probinsya ni na tita na maraming aswang. Ika nga nila, to see is to believe. Hindi ko aakalain sa unang gabi pa lang na nandun kami, may mararanasan na akong kakaiba na nag-udyok din sa aking maniwala sa mga nilalang na yon. Siguro namamahay ako, kaya hindi ako gaanong nakatulog. Panay ang naging gising ko, lalo na kapag may nadidinig akong ingay. Hindi ko alam, pero may pakiramdam akong may kakaiba sa paligid namin ng gabing yon.
Kasama ko si mama sa kwarto at mahimbing ang tulog niya. Nanatili naman akong gising hanggang sa hindi ko inaasahang narinig kong nag-ingay ang mga baboy ni Tita Rose. Napatayo ako sa higaan dahil gusto kong malaman yung nangyayari sa mga alagang baboy. Nagpasya ako lumabas ng kwarto. Gusto ko sanang alamin kung anong nangyayari sa mga alaga, lalo na sa kanilang mga baboy na hindi matahimik dahil panay ang pag-ikik nila. Nagpunta ako sa kusina ng bahay. Bahagya akong sumilip sa bintana dahil makikita mula roon yung kulungan ng kanilang baboy. Nung una, wala namang kakaiba. Hanggang sa nang sipatin kong maigi ang kulungan ng kanilang baboy, may napansin ako. Nanlaki ang mga mata ko nang masaksihan kung paanong hilahin ng isang baboy ang isa pang kasama nito. Tipong kinagat nito yung kanyang kasama. Kaya ganoon na lang yung pagpupumiglas at paggawa nito ng ingay. Akala ko nga normal lang yon. Pero nang kagatin na ng baboy yung kasama niya at balak pa itong kainin, nagpasya na akong gisingin sina tito at tita. Mabuti na lang din at nagising sila, kaya agad naming pinuntahan yung kulungan ng baboy. May dalang itak noon yung mag-asawa at naabutan nga namin kung paanong kainin ng isang baboy ang bahagi ng paa ng kanyang kasama. Napasigaw si tito at napamura dahil doon. Patakbo siyang lumapit sa kulungan para atakihin yung isang baboy nila. Pero pagkalapit ni tito, inangilan siya noon na para bang mabangis na hayop. Dahilan para mapaatras ito ng bahagya. Susubukan sana ulit niyang tagain yon, pero mabilis na tumayo yung baboy. Noon ko lang talaga napagtanto na mas malaki ang naturang baboy kumpara sa mga alaga ni na tita. Nagbabaga rin yung mga mata nito, lalo nang matamaan ng liwanag. Mura ng mura noon si tito habang hinahabol yung baboy noon. Mabilis kasi itong tumakbo palayo. Agad namang inasikaso ni tito yung alaga nilang baboy na muntikan na sanang mapatay ng hayop na yon. Nang gabing yun, tuluyan na kaming hindi nakatulog dahil sa pagbabantay ng mga alaga. Napagkwentuhan na lang namin yung tungkol sa nangyari. Doon ko nalaman na aswang pala yung umatake sa alagang baboy nila. Nagbabalat kayo lang daw ito at nang hindi ka agad mahuli. Ilang araw na rin silang nagbabantay dahil nga haka-haka sa kanilang lugar na may bagong yanggaw at aswang na namibiktima ng mga alagang hayop sa mga kanayunan. Mabuti na nga lang at gising pa ako dahil kung hindi, baka isa na sa mga alagang baboy ni na tita ang nabiktima ng aswang na yon. Sa takot naman namin ni mama, kinaumagahan mismo ay nagpasya kaming umuwi na lang sa amin at isinantabi na ang isang linggo sanang pagbabakasyon kina Tita Rose. Nakakalungkot man na naantala yung bakasyon namin doon, ay naging masaya naman kahit saglit lang yung bonding namin kina Tita Rose dun sa baryo nila sa Capiz. Ito lang po ang kwento ko. Good day, Sir Bob. Ako si JR. Kung may kwento po kayo tungkol sa bakasyon, sana ay maisama ninyo itong story ko. Personal na karanasan po namin ito ng kaibigan at katrabaho kong si Joaquin na nangyari pa sa kanilang lugar sa Samar. Niyaya ako ni Joaquin na sumama sa kanilang bahay. Nagdalawang isip pa ako nung una. Pero dahil ilang araw kaming walang trabaho dahil na rin sa holidays ay sumama na lang din ako sa huli. Dahil mas malayo ang probinsya ko mula sa aking pinagtatrabahuhan at mas malapit lang ang kina Joaquin, ay pinili ko na lang na sumama dahil ayoko ring maiwang mag-isa sa inuupahan naming bahay since wala rin naman akong ibang gagawin kung sakali. Isa pa, naisip ko na magandang chance na rin yun para maagala sa ibang lugar at makapaglibot-libot na rin. Naging maayos ang pagbiyahe namin, lalo na at walang naging aberya. Nang marating namin ang kanilang bayan, kaagad kami naghanap ng masasakyang jeep patungo kina Joaquin. Hapon na rin yon, kaya nagdali-dali na kaming dalawa. Nakahanap naman kami at kaagad ding nakasakay. Yun lang,
Pagkaupo pa lang namin sa loob ng jeep, parang hindi na maganda ang naramdaman ko. Kakaunti lang ang pasahero ng jeep na nasakyan namin, kaya nagawa ko ang pasadahan ng tingin ang bawat mga kasama namin sa loob. Napatingin din ako sa driver noon na parang may karamdaman dahil namumutla ito sa hindi malamang dahilan. Sabi pa nga noon ni Joaquin na bumabaan lang daw kami at maghanap ng ibang masasakyan. Inilingan ko lang siya at sinabihang nagmamadali kami at kung bababa pa ng jeep baka matagalan pa kami maasakay ulit at abutin na ng gabi sa daanan. Hindi na nga siya masyadong nagreklamo pa at nanahimik na lang. Nagtaka nga ako dahil hindi naman ganoon si Joaquin. May pagkamaingay kasi siya. Pero nung sandaling yun, wala talaga itong imik. Habang nasa biyahe, tahimik lang din kami. Naging panay lang ang sulyap ko sa driver na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng muka. Tinanong ko pa si Joaquin kung anong napapansin niya sa driver. Pero hindi niya yon tiningnan. Tinuon lang talaga ng loko ang mga mata niya sa aming dinadaanan. Parang maging ito ay iniiwasang tumingin sa loob ng jeep, lalo na sa driver. Hindi ko tuloy mapigilan noon na makaramdam ng kaba sa tuwing mapapatingin ako sa mga kasamahan namin sa jeep. Tahimik lang ang mga ito at parang wala sa sariling nakatulala. Siniko ko si Joaquin at sinabi sa kanya yung tungkol sa mga nahalata kong bagay-bagay. Dahil nakaramdam na ako ng inis sa kanya, hindi ko na lang din siya pinansin. Tiningnan ko na lang yung driver na tahimik lang nagmamaneho. Kita ko rin ang panay nitong pagsulyap-sulyap sa aming magkaibigan, pero namumutla pa rin ito na para bang may kinatatakutan. Magsasalita na sana ako, pero bahagyang hinila ni Joaquin yung braso, dahilan para mapatingin sa kanya. May kung ano siyang gustong sabihin sa akin, pero hindi ko lang maintindihan. Nagtaka na nga ako noon dahil sa mga kilos niya, pero hinayaan ko na lang. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang biglang huminto ang jeep at sinabing naarating na kami sa kung saan kami bababa. Wala nang nagawa si Joaquin kung hindi ang maunang bumaba ng jeep at sumunod na rin ako. Nagbayad lang siya sa driver at minatyagan ko ang kanilang mga galaw. Pansin kong parang pareho silang takot noong mga oras na yon. Kaya pagkabalik ni Joaquin sa tabi ko, tinanong ko siya kung anong problema. Ang sabi niya, hindi kasi mga tao ang mga kasabay nating yon. Mga multo na yon, kaya ganoon na lang ang kanilang mga muka. Yung driver, alam niyang tayong dalawa lang talaga ang mga pasahero niya. Namumutla ito dahil nakaramdam din ng takot sa mga multong kasabay natin. Hindi rin alam ni Joaquin kung bakit nangyari yon, kaya inisip ko na lang din na baka nagkataon lang. Para nga akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi niya. Noon ko lang din napagtanto kung bakit ganoon sila kaputla at walang kabuhay-buhay ang kanilang mga itsura, lalo na yung mga mata. Niyaya na lang ako ni Joaquin na maglakad papunta sa bahay nila. Nang maarating nga doon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga sinabi niya. Kinabahan naman ako dahil yun kasi ang unang beses na makakita ng multo. Hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin yon. Pero simula nung tuwing sumasakay ako ng jeep, iniisa-isa kong tingnan yung mga pasahero dahil baka magkataon ulit na may makasabayan akong multo. Ang sabi pala ni Joaquin ay bukas ang third eye niya, maging si Manong jeepney driver. Kaya nakita din nila yung mga multong pasahero. Ang sabi niya, kaya hindi raw niya pinapansin yung mga pasahero dahil ayaw niyang ma-attract ang mga ito at malaman na nakikita niya sila. Baka nadamay lang daw ako, kaya nakita ko rin yung mga multong pasahero. Ito lang Sir Bob ang kwentong katatakutan ko.